Ayon po sa mga ulat, si Ginoong Jerome Powell, ang kasalukuyang chairman ng US Federal Reserve, ay umano'y pinag-iisipang magbitiw or mag-resign sa kanyang posisyon. Ito ay kasunod po ng matitinding batikos mula kay US President Donald Trump at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Pero bakit nga ba ito mahalagang balita? At bakit tumalon agad si Bitcoin sa presyong $118,000? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng masinsinan kung ano po ang nangyayari sa likod ng balitang ito, bakit po ito mahalaga para sa mga crypto investors, lalo na po para sa atin bilang mga Pinoy. At alamin din natin kung ano po ang maaring mangyari sa mga susunod na araw kung sakaling ang mag-resign itong si Ginoong Powell. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan yung ating sa larawan na ito, yung ating nakikita rito sa ating bandang kaliwa ay ang US President na si Donald Trump. At yung nandito naman sa ating bandang kanan ay ang US Fed Chairman na si Ginoong Jerome Powell. Ayan. Simulan po natin sa pagkilala dito kay Ginoong Jerome Powell at bakit po siya napakahalaga. Ayan, si Ginoong Jerome Powell ay ang chairman po ng Federal Reserve ng US. Para po sa mga hindi pamilyar, ang Federal Reserve o mas kilala sa tawag na the Fed ay ang bangko sentral ng US. Sila po ang may control sa mga interest rates at malaki ang epekto nila sa global financial system. Kasama na po ang mundo ng crypto. Kapag nagtaas or nagbaba po ng interest rates ang Fed, naapektuhan agad ang stock market, ang mga bangko at syempre pati na rin ang crypto market. Kaya naman ang bawat galaw ni Ginoong Powell ay binabantayan hindi lang ng mga Amerikano kundi pati mga traders sa buong mundo. Kasama na tayo dyan bilang mga Pinoy. Ngayon ay bakit naman po siya binanatan ni Pangulong Donald Trump? Ayan, ayon po kasi kay President Donald Trump, hindi raw maayos ang trabaho ni Ginoong Powell. Gusto po ni Pangulong Trump na bumaba agad ang interest rates ng Federal Reserve ng 300 basis points. Sa simpleng paliwanag ay gusto niya na bumaba ang mga interest rates para mas dumami ang negosyong umutang, mas lumago ang ekonomiya at mas tumaas ang market, lalo na ang crypto at saka stocks. Pero hindi po agad-agad sumusunod itong si Ginoong Powell. Sabi niya, kailangang hintayin muna ang epekto ng mga tariff o buwis sa kalakalan bago magdesisyon kung kailangang ibaba ang rates. Dahil dito ay nabuwisit itong si Pangulong Trump. Pero kahit pa siya ay galit, sinabi ni Pangulong Trump na wala siyang planong tanggalin itong si Ginoong Powell. Ano naman po ang sinabi ni Ginoong William Polt tungkol dito? Ang FHFA chairman na si Ginoong William Polt ay naglabas ng pahayag sa social media kung saan sinabi niyang suportado niya ang posibilidad na magbitiw si Ginoong Jerome Powell. Ayon po kay Polt, kay Ginoong Polt, ito raw ang right direction o tamang direksyon para sa Amerika at posibleng sumabog daw ang ekonomiya sa magandang paraan kapag ito'y nangyari. At take note, si Ginoong Polt rin ang unang nanawagan na imbestigahan si Ginoong Powell dahil umano'y nagsinungaling ito sa kanyang Senate testimony. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit suportado niya ang pag-alis ni Ginoong Powell sa pwesto. Paano naman po nakaapekto ang balitang ito sa crypto market? Ayan. Pagkatapos pong kumalat ang balita na maaring magbitiw si Ginoong Powell, bigla pong umakyat ang presyo ni Bitcoin. Mula po sa presyong $117,400 paakyat sa $118,000. Hindi man sobrang laki, pero malinaw na positibo ang naging reaksyon ng market. Bakit nga ba bullish ang crypto market sa balitang ito? Simple lamang po ang paliwanag dyan. Kung umalis si Ginoong Powell, may posibilidad na agad ibaba ng susunod na Fed chairman ang interest rates. At kapag bumaba ang rates,
maraming investors ang naghahanap ng mas mataas na returns. At saan sila pupunta? Siyempre, sa crypto market. Ito po ang dahilan kung bakit tumaas agad itong si Bitcoin. Ibig sabihin ay mas malawak po ang posibilidad ng pagpasok ng malalaking pera o tinatawag na institutional money sa crypto. Ngayon ay kailan naman po matatapos ang termino ni Ginoong Powell? Ayan, matatapos po ang termino ni Ginoong Jerome Powell sa May na susunod na taon, 2026. Kaya next year pa yan. Kaya kung hindi po siya magbibitiw, malamang ay mananatili po siya sa kanyang pwesto ng halos isang taon pa. Pero dahil po sa matinding pressure mula kay Pangulong Trump, kay Senator Cynthia Lummis at kay Ginoong Polt, mas lalong lumalakas ang usapan na baka hindi na umabot sa May itong si Ginoong Powell. Ayon pa kay Senator Lummis, kailangan na raw palitan si Ginoong Powell ngayon na. Isa sa mga dahilan ay ang kabagalan daw ni Ginoong Powell sa pagbibigay ng rate cut. Ano naman po ang maaaring mangyari sa ekonomiya kung mag-resign itong si Ginoong Powell? Ayan, kung tuluyan nang mag-resign itong si Ginoong Powell, maaaring magkaroon ng bagong Fed chairman na mas aggressive sa pagbawas ng interest rates. Kapag nangyari ito, lalaki po ang tsansa na sumigla ang ekonomiya ng US at syempre madadamay ang buong mundo. Sa crypto market, ito po ay malaking oportunidad. At bakit? Kasi kapag bumaba ang interest rates, bumababa rin ang halaga ng fiat currencies tulad po ng dollar. Kaya ang mga investors ay naghahanap po ng store of value at madalas si Bitcoin po ang kanilang tinatakbuhan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Para sa atin bilang mga Pinoy na nagtitrade po ng crypto o may hawak na mga digital asset, ang ganitong balita ay mahalaga. Ipinapakita nito kung gaano po kalaki ang epekto ng mga policy makers ng US sa global crypto market. Kahit nasa Pilipinas po tayo, ang mga desisyon sa Amerika tulad ng resignation ng Fed Chairman ay direktang naapektuhan ang presyo ni Bitcoin, Ethereum at iba pang mga altcoins. Kapag naging bullish po ang market, may pagkakataon po tayong kumita. Pero tandaan po natin, hindi po ito garantisado. Kaya mahalagang updated po tayo sa mga balita na tulad nito. Isa po itong paalala na hindi lang technical analysis ang dapat po nating tinitingnan, kundi pati na rin ang mga geopolitics at mga kaganapan sa mundo. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay kung totoo ngang magbibitiw itong si Ginoong Jerome Powell, ito ay isang turning point para sa ekonomiya ng US at pati na rin sa global financial markets. Magiging daan po ito para sa mas agresibong monetary policy na maaari pong magpababa ng interest rates. At ito ay good news para sa crypto. Pero bilang isang crypto investor, hindi tayo dapat umaasa lang sa hype. Kailangan nating pag-aralan ang galaw ng market, bantayan po ang mga susunod na announcements at lagi po tayong handa sa anumang reversal. Ang ganito mong klaseng balita ay opportunity para sa mga alerto at maalam sa galaw ng market. Pero para po sa mga padalos-dalos, ito ay pwede pong maging dahilan ng biglang pagkatalo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.